Well, yes, it's a very, very sad news. Um, I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Uh, Secretary Toots is a special person, and with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, very. It's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Toots. She very much followed in the tradition of Kablas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she could still have rendered had she lived. Magandang araw mga kaibigan. Yun po, malungkot na balita. Biglaang pagpanaw ng ating butihing Secretary ng Department of Migrant Workers, Secretary Susan Toots Ople. My family and I would like to extend our condolences to Pamilya Ople. Isa si Secretary Ople sa mga, if not the best, one of the best na kawani sa ating gobyerno, sa mga cabinet secretaries. Wala akong maalala na anomalya na nangyari involving migrant workers. Although maraming challenges dahil umupo siya, nandyan pa yung konting epekto ng pandemic. But after more than 1 year, to me, ang tingin ko, napakaganda ang pagserbisyo niya sa ating mga migrant workers. Like father, like daughter. Ako, may isip na ako, panahon ni President Marcos Sr., ang isa sa pinaka-the best na minister, secretary ba, panahon ng Marcos Sr. is si Labor Secretary Blas Ople. Nalala ko, high school ako noon, current events, digest, yan, Ople, Blas Ople. Maalala ko sa Blas Ople na yan is hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. I don't know, basta undergraduate siya. But despite yung hindi siya nakatapos ng kolehiyo, maganda ang ng labor department natin noon. So dito yung panahon ni Secretary Blas Ople na, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, nagkaroon noon ng oil crisis 1970s dahil sa gera between the Arab countries at saka Israel. So, nagkaroon ng oil crisis. Ang nangyari, after yung oil crisis na yon, nakakita ang gobyerno, of course, President Marcos Sr. and Secretary Ople, nakakita ng opportunity na mag-send ng skilled Filipino workers sa Middle East, Saudi Arabia at iba pa yung OPEC countries. Yun po ang simula ng mga Pilipino na magtrabaho sa labas panahon ng nakakatandang Ople. At during those times, maganda ang kita ng ating mga OCW pa atin, o contractual, ganun. Maganda ang kita. Kasi skilled eh. Tapos,
Gustong-gusto ng mga Arabo ang trabaho ng mga Pilipino. Marami akong nabasang comments na nagsasabi na maganda ang kalagayan ng mga migrant workers panahon ni President Marcos Sr. at ni Secretary Blas Ople. So, during those years, ang lalabas sa bansa is by choice, hindi yung by force. Lumalabas dahil mas malaki ang kita doon. At kung nakaipon ng malaki, then balik. Ganun ang noong unang panahon. Ngayon, baliktad. By force, out of necessity. Kasi walang trabaho dito. Hirap na hirap. Even mga teachers, mga college graduates, mapilitan na mag-domestic helper dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. So, yan po. Alaala ko lang kay Secretary, yumaong Secretary Blas Ople. At ako, happy ako nung i-appoint ni PBBM itong si Susan Toots Ople, anak ng yumaong Blas Ople, as Secretary ng Migrant Workers. At uulitin ko po, wala akong nalaman na mga anomalya. Yung mga problema, yung Sudan, di ba nagkagulo sa Sudan? Kailangang i-repatriate yung mga workers. Maganda ang wala akong masyadong narinig na reklamo ng mga workers sa Sudan at so sayang. Ang next question dyan is bakit bigla siyang namatay? Hindi ko pa nalaman kasi salamat Eudora, yung kaibigan ko, pinadala niya sa akin yung short clip na yan, I think TV5, News 5 ang nag-post kaagad. Kaya, in-upload ko para malaman ninyo na ang mabuti, magaling na Secretary Toots Ople pumanaw na. So, later on na lang malalaman ano kaya, stress. So, sakit sa puso kasi ang number 1 na cause ng kamatayan ngayon, yung ganyang biglaan, sakit sa puso. Baka stress. So, lesson learned sa atin, even me. Every day as I wake up, sabi ko, Panginoon, kung kunin mo ako today, I'm ready. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Nothing is no certainty. I live my life as if it is my last day today. Kaya dahil huling araw ko na ito, ay yung mga hinanakit, yung mga unforgiveness, yung mga pagtatampo, wala na yan. Tatapon ko lahat. I have to be in a good relationship with my family, my wife, children, and everybody. Kasi kung kunin ako ngayon ng Panginoon, I don't have regrets dahil nagkaayusan kami ng relasyon. But ang mas importante is, we must be sure, pag alis natin sa mundong ito, saan tayo pupunta. Malala ko ulit yung itinuro sa amin ng aming military bishop when I was young in the service. Death. D-E-A-T-S. Acronym lang pala yan. Nang ibig sabihin ng death, departing eternally, abandoning all, to yung H, heaven or hell. Temporary lang po ang presence natin sa mundong ito. We have an eternal home. Permanent home. So it's either heaven or hell. Heaven is real.
hell is real also. So, how can we be sure of going to heaven? Nung una, takot na takot akong mamatay. Kasi, wala akong kasiguruhan mapunta sa langit. Mas sigurado ako mapunta sa impyerno kasi alam ko yung sarili ko, ano yung gawain ko. But salamat sa Diyos. At may Biblia, nung nagsimula na akong magbasa, mag-aral ng Biblia, doon ko naintindihan ang Ebanghelyo, ang good news ng Panginoon. So ano yung good news? Ano yung gospel? Yun na yung paulit-ulit ko na sinasabi. Ang gospel po ng Panginoon, it can be summarized to A, B, C. So bago tayo kunin ng Panginoon yung biglaang magkamatay, mag-ABC tayo. Ano yung A? Accept that you are a sinner. We cannot save ourselves. Makasalanan. B. Believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat nating kasalanan. Then C. Commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kung magawa natin yan ng buong puso, yung ABC, hindi po tayo matakot na mamatay ng biglaan. Kasi our life is secured with our Lord Jesus Christ. So, sa ating butihing Secretary Toots Sople, rest in peace. You have done well. Magpahinga na po kayo. To our OFWs, let's pray na makahanap ng Pangulo ng kasing galing, kasing dedicated, kasing mapagmahal ni Secretary Toots Sople.